Kagagaling ko lang sa 7-Eleven kanina, dapat magwi-withdraw lang talaga ako pero pagtingin ko dun sa ref nila, ang dami na palang mga sugar-free options pagdating sa mga sodas at saka mga flavored drinks. Kaya inisa-isa ko yung mga ingredients ng mga available sugar-free drinks from 7-Eleven at ito yung top 6 na maire-recommend ko para sa ating mga naglo-low carb. Sugar-free drink number 1 ang Mountain Dew. O, di ba may straw pa? Kasi yes, bumili ako ng isa dahil magmula kasi nung nag-low carb ako, hindi na ako nakainom ng Mountain Dew. Ewan ko lang kung ngayon ko lang siya nakita, pero matagal na siyang available or bago lang talaga yung sugar-free option nila. Pero ayan nga, personally kasi ngayon ko lang talaga nakita na meron sila nung sugar-free na option or zero sugar, specifically yung nakalagay sa ano ba to? Dun sa can. So, ayan. Favorite ko kasi dati tong soft drinks na to. Kaya, ayan, napainom ako. Sa 4 years na paglo-low carb, medyo na-happy ako na nakita ko 'to. Pero disclaimer ha, syempre kung naka-clean low carb kayo, lahat ng mga drinks na i-a-advise ko or ipapakita ko sa video na 'to, including itong Mountain Dew, is not good. Ito kasi yung mga drinks na yes, so sugar-free pero hindi pa rin siya healthy. Hindi lang siya makakapagpa-spike ng inyong sugar pero hindi rin siya makakatulong sa inyong healing. So kung gusto nyo uminom ng mga ganitong soft drinks, kagaya ko, ayan, kakainom ko lang, ubos na siya, then pwede kayong uminom ng mga ganito, pero wag naman araw-arawin. Siguro mga maximum 2 to 3 times per week is okay na. And also, if again, ang goal ninyo is for healing, then this is not advisable. Even yung mga susunod ko pang ipapakita sa inyo. Since this is sugar-free, yung carbohydrates na meron siya is 0 grams, tapos medyo hindi ko mabasa yung ingredients niya kasi color white, tapos nagre-reflect doon sa green na background. Pero ang sweetener na nakikita ko dito ay aspartame. Yun, aspartame, isosulfame potassium, at saka sucralose, which is zero sugar. Pero yung mga sweetener kasi na yun is questionable, medyo harmful siya para sa ating gut health. Kaya I advise, kung iinom kayo nito, wag aaraw-arawin ha. Yung ganong sweetener, by the way, yung combination ng isosulfame potassium at saka ng sucralose, yun yung palagi ninyong makikita sa most soft drinks na available, yung mga zero sugar na soft drinks na available sa market. So yeah, kung nagki-crave kayo ng Mountain Dew, meron na silang available na zero sugar. Second sugar-free drink para sa ating mga naka-low carb ay ang Vida. Yun lang, Vida. Meron tong iba't ibang flavor. Kung hindi ako nagkakamali, 4 yung flavor na available, pero itong Sakura yung pinaka-favorite ko. Since sugar-free siya, ang kanyang nutrition facts ay mayroong 0 grams ng carbohydrates, pero meron siyang sodium na 13 grams. Tapos, yung sweetener nga lang niya is meron siyang erythritol and meron din siyang isosulfame potassium and sucralose. Unlike kay Mountain Dew or other soft drinks na sucralose at saka isosulfame potassium lang, ito meron din siyang halong erythritol. So, 'di ba, meron tayong 4 na okay na sweetener for low carb. That's allulose, erythritol, stevia, and monk fruit. So, kung titignan lang natin yung sa unang-unang list ng ingredients niya or yung unang line ng ingredient, makikita natin na erythritol yung kanyang sweetener. Kaya parang, pasok naman siya sa low carb kasi pasok yung sweetener na gamit niya dun sa top 4 na sweetener na pwede for low carb. But kung susuriin natin na maigi dun sa pinakadulo, dun natin makikita na meron siyang isosulfame potassium and sucralose. Ito yung sinasabi ko sa inyo na example ng mga drinks na yes, gumagamit sila ng okay na sweetener pero sometimes hindi lang kasi yun yung nag-iisang sweetener na halo ng drink na yon. Kaya maigi na lahat ng buong ingredient is babasahin ninyo. But to summarize, okay itong brand na ito. Pero again, kagaya ng other drinks na i-mention ko at ipapakita ko, hindi po siya okay for everyday drink. Next is itong Sunkist. Hindi ko pa talaga natatry itong product na ito, kahit yung regular na product. Pero ayun, nakita ko kasi meron siyang sugar-free na option. So, ayan, sinubukan kong bumili. Ito lang yung flavors na available. Hindi ko alam kung meron pang other flavor na available apart from this flavors. Yung green ay, ito ay apple flavor, tapos ito ay yogurt flavor. Ang naalala ko kasi dati, pag nakikita ko tong dalawang brand na to, palagi siyang may sugar. Kaya, ayun, nagulat ako ngayon, meron na pala silang zero sugar na option. So, ang sweetener na gamit
is, ito, azosulfame potassium and sucralose. O, 'di ba pare-pareha sila ng mga sweetener, mga drinks. Usually, yung mga hindi zero sugar na drinks, ang makikita nyo na sweetener is high fructose corn syrup. Pagdating naman sa mga zero sugar na matamis na inumin, ang ginagamit talaga nila palagi, or in most cases, is combination ng azosulfame potassium and sucralose. Ang reason kasi is medyo mapait kasi, or merong mapait na aftertaste yung isa sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung azosulfame potassium. So, si sucralose, kino-contradict niya yon. Yung ganun. Pero, ayun, yun palagi talaga yung makikita ninyo. So, again, this is okay. And nutrition facts, tignan natin yung grams ng carbohydrates. Ayan, 000. So, okay din siya. But again, hindi po araw-araw ha. And wag pasaway ha. Baka naman ang gagawin nyo, Monday, si Mountain Dew, Tuesday, itong si Vida. Tapos ano ba, Wednesday, Sunkist. Hindi ganon ha. So, pwede lang tayong maglaan siguro mga maximum 2 to 3 times a week na sige, i-allow natin yung sarili natin na uminom ng mga ganitong klase ng drink. Pero more than that, hindi na siya makaka-support sa inyong goal na pag-regain ng health. So, konting limit lang syempre. Doon tayo palagi sa gitna lang. Fourth, sugar-free drink na mabibili ninyo sa 7-Eleven ay ang C2. Pero hindi ako bumili ng C2 kasi natikman ko na yon last year pa. Tapos, parang lahat yata ng flavor ng C2 meron ng sugar-free na option. Pero that time, ang binili ko pa nun is yung apple na flavor. Hindi ko nagustuhan yung lasa. Para sa akin, masyado siyang matamis. In fact, yung maliit na bote ng C2 na binili ko back then, tinikman ko lang siya, yung parang isa, dalawang lagok lang, tapos hindi ko na talaga kinaya. Pinasok ko sa husband ko, hindi niya rin nainom, or hindi niya rin natapos. Tapos, ayan, natikman na ng buong family, at hindi talaga namin naubos kasi ganun siya katamis. Pero kanya-kanya kasing preference yan. So, just in case na namimiss nyo ng uminom ng C2, meron din silang low carb or sugar-free option. Fifth, sugar-free drink na available sa 7-Eleven pero wala rin ako dito is yung Coke. Hindi ko na kailangan bilhin yon kasi nakatikim naman na ako noon even before pa akong naglo-low carb kasi ganun nakatagal yung sugar-free options ng Coke, di ba? So, meron silang Coke Zero, tapos meron silang Coke Light, pero currently, or meron na silang bago na variant which is Coke Vanilla. And yes, si Coke Vanilla is zero sugar din yon. So, pwede nyo rin yung i-add dun sa mga low carb, sugary, or soda options ninyo. But again, ulitin ko na naman yung disclaimer, hindi po araw-araw ha. Aside sa Coke, yung sixth sugar-free option natin ay ang Sprite. Yes, meron na rin pong sugar-free option yung Sprite, kaya lang kagaya ng C2 personally ha, kagaya ng C2 hindi ko rin gusto yung lasa niya kasi parang masyado siyang matamis. Pero ako lang naman yon. Kaya kung gusto niyo ng soft drinks or namimiss niyo na yung Sprite, ayun, hanapin niyo yung no sugar or sugar-free option. Hindi ko alam kung ano yung specifically yung nakalagay sa kanyang bote or sa can. Pero yon, hanapin nyo lang yon. To make sure na sugar-free talaga ang isang drink or okay siya for low carb na paminsan-minsan for dirty low carb, is i-check ninyo palagi yung kanyang nutrition facts. So, sa nutrition facts, hanapin ninyo yung part na nakalagay yung total carbohydrates, dietary fiber, at sugar. Dapat si total carbohydrates, mga nasa 0 or hindi ka tataas ng 5 grams. Kasi mayroon akong drink na nakita na 0 sugar daw siya, pero meron siyang 5 grams na carbohydrates. Pero nung tinignan ko naman yung ingredients niya, ang sweetener na ginamit is azosulfame potassium and sucralose. So bakit nagkaroon ng 5 grams na carbohydrates? Kasi dahil diyon sa flavor na ginamit. Kasi ang mga flavor options nila is meron silang calamansi flavor, merong lychee flavor, tapos hindi ko na maalala kung ano yung isa pang flavor. Galing doon yung carbohydrates na nagre-reflect sa nutrition facts niya. Hindi ko na nga lang maalala kung ano bang brand yun. Hindi ko lang kasi siya kinuha kasi nasa 60 plus pesos siya. Pero yon, if in case na ako na rin ako curious kayo, ano bang lasa nito? Tapos nakita niyo na mga nasa 5 grams pa baba yung carbohydrates na meron siya, pwede nyo namang inumin yon. Kaya lang, syempre, datandaan ninyo na kapag meron kayong ininom na drink na merong carb content, i-add nyo yon kasama ng mga pagkain ninyo na merong carbohydrates. For example, sa araw na yon, kumain kayo ng salad, tapos lahat ng pinaghalo-halo nyong pagkain sa salad na yon, ang total nun is 5 grams na. Tapos, iinuman pa ninyo ng soft drinks na merong 5 grams ng carbohydrates. So, in total, naka 10 grams ng carbohydrates na kayo. Kasi baka naman ang gawin ninyo, ang
kino-compute niyo lang is yung carbohydrates ng pagkain na kinakain ninyo. Hindi gano'n 'yon, kasama yung carbohydrates nung iniinom natin or anything na ipapasok natin o lulunukin natin, gano'n po siya. Kaya always be mindful ha. Meron pa akong isang drink na nakita na kukunin ko sana kasi very interesting. Palagi ko nakikita yung mga ano nun, mga tarp nun 'pag umuuwi kami sa Manila. Kaya akala ko zero sugar talaga kasi nakalagay sa harap nung brand niya na zero artificial sweetener or zero artificial sugar, ganyan. So pagtingin ko sa likod, ang taas pala ng sugar niya, mga nasa 15 grams yung sugar niya. And yes, sugar yon, hindi po siya yung sugar alcohols kagaya ng mga nandito sa mga drinks na pinakita ko sa inyo. So dun sa mga hindi nakakaalam, sugar versus sugar alcohol, magkaiba po yon. Yung grams kasi ng sugar is part po yon ng net carbs na tinatawag. Pero yung sugar alcohol, dinideduct natin yon sa total carbohydrates. Kaya nga pagdating dito sa mga drink na to, kahit meron silang artificial sweetener or sugar alcohols, zero pa rin sila. Unlike dun sa mga other products na mayroong sugar, yung mga yon mataas talaga yung carb content nun dahil dun sa sugar na laman niya. Kaya lesson yon na hindi porket nakita ninyo sa harap na meron bang nakalagay na zero sugar dito, ayan, may nakalagay dito sa harap or sa taas na zero sugar, zero coloring, zero calories. Ibig sabihin, magsa-stop na dun yung pag-check natin. Titingnan nyo palagi sa nutrition facts. Totoo ba na zero sugar siya? If yes, dapat mga nasa zero yung grams ng carbohydrates niya sa nutrition facts. Pero for the last time, again, itong mga drinks na ipinakita ko sa inyo ay magpo-fall under ng category ng dirty low carb. Hindi naman masama na tumikim or uminom ng mga drinks na ito paminsan-minsan, pero keyword is paminsan-minsan lang. Dahil sa low carb, na susustain niya yung ating health or nare-regain natin yung health natin with low carb dahil inaalis natin yung high carbohydrate na mga kinakain natin plus mga inflammatory na ingredients sa ating mga pagkain. And because of that, nagiging healthy rin yung environment ng ating stomach. With sweeteners na meron itong mga drinks na ito, hindi niya nasusupport yung health or hindi siya nakakatulong sa pagpapaganda ng health ng ating stomach. Kaya as much as possible, minimize po natin yung pag-inom sa mga drinks na ito. Pero kung paminsan-minsan, hindi naman masama. By the way, itong mga drinks na ipinakita ko sa inyo is hindi po pwedeng inumin during fasting ha, pero meron pa ring option galing sa 7-Eleven na pwede ninyong inumin during your fasting period, which is black coffee. So kung gusto niyo na tuloy-tuloy ang inyong clean fasting para ma-reach niyo si autophagy, ayun, mag-black coffee na lang kayo. That's it for today. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!